Hello, kamusta at welcome back sa channel ko. Napansin mo na ba? Minsan hindi naman talaga mahirap pasayahin ang isang tao. Ang mahirap yung maintindihan kung ano ba talaga ang nagpapasaya sa kanya. May mga pagkakataon kasi na ibinibigay na natin ang lahat. Regalo, oras, effort, at kung ano-ano pa. Pero parang may kulang pa rin. Parang may hinahanap pa rin siya na hindi natin maibigay. At doon nagsisimula ang tanong ng marami. Ano ba talaga ang dapat kong gawin para mapasaya siya? Kung ikaw ay nasa isang relasyon, may asawa, may espesyal na tao sa buhay, o kahit may taong mahalaga sa iyo na gusto mong makitang mas masaya, mas payapa, at mas magaan ang pakiramdam, baka makatulong sa iyo ang pag-uusap natin ngayon. Kasi alam mo, habang tumatanda tayo, mas naiintindihan natin na hindi lahat ng bagay na dadaan sa pera. Hindi lahat ng problema na aayos ng mamahaling regalo. At hindi lahat ng lungkot nawawala dahil lang sa isang sorpresa. May mga tao kasing ang gusto lang pala ay maramdaman na mahalaga sila. At doon nagsisimula ang tunay na kaligayahan. Alam mo kung ano ang nakakatawa? Minsan handa tayong gumastos ng libu-libong piso para mapasaya ang isang tao, pero nakakalimutan nating gawin ang mga simpleng bagay na libre lang naman. Parang halaman lang yan. Hindi mo kailangang buhusan ng isang drum ng tubig isang beses sa isang buwan. Mas importante yung konti pero araw-araw. Ganyan din ang puso ng tao. Isa sa pinakamabisang paraan para mapasaya siya ay ang tunay na pakikinig. Simple pakinggan pero bihira gawin. Kapag nagsasalita siya, nakikinig ka ba talaga? O naghihintay ka lang ng pagkakataon para magsalita rin? Maraming tao ang hindi naghahanap ng solusyon. Ang hinahanap nila ay taong makikinig. May asawa akong kakilala na laging nagrereklamo sa kanyang mister. Akala ng lalaki kailangan niyang ayusin lahat ng problema ng asawa niya. Kada kwento ng asawa, may agad siyang payo. Hanggang isang araw sinabi ng babae, "Hindi ko kailangan ng sagot. Kailangan ko lang na may makinig sa akin." Napaisip tuloy ang lalaki. At totoo naman, di ba? Kapag pagod ka galing trabaho at may ikinukwento kang mabigat sa dibdib, masarap sa pakiramdam kapag may taong nakatingin sa'yo, nakikinig at interesado sa sinasabi mo. Hindi yung habang nagsasalita ka nagse-cellphone siya. Hindi yung tumatango pero halatang wala namang naririnig. Ang pakikinig ay isang simpleng paraan ng pagsasabi ng importante ka sa akin. At kapag naramdaman niyo ng isang tao, kusang gumagaan ang pakiramdam niya. May isa pang bagay na madalas maliitin ng marami, ang pagpapahalaga. Hindi appreciation na minsan lang ginagawa kapag may okasyon, kundi yung maliliit na pagkilala sa mga ginagawa niya araw-araw. Kasi kung tutuusin, lahat tayo gustong ma-appreciate. Yung simpleng salamat, yung napansin ko yung effort mo, yung buti nandiyan ka. Napakaliliit na salita pero napakalaki ng epekto. May mga taong buong araw nagtatrabaho, nag-aalaga ng pamilya, nag-aasikaso ng bahay, tumutulong sa iba, pero bihirang makarinig ng pasasalamat. At kapag matagal na panahon kang nagbibigay ng walang nakukuhang appreciation, kahit gaano ka pakatatag, napapagod ka rin. Kaya kung gusto mong mapasaya siya, simulan mo sa pagpapakita na napapansin mo ang mga ginagawa niya. Hindi mo kailangang gumawa ng engrandeng speech. Minsan sapat na ang simpleng salamat sa lahat ng ginagawa mo. Alam mo may kakaibang kapangyarihan ang pakiramdam na nakikita ka. Hindi lang nakikita ng mata, kundi nakikita bilang tao. Nakikita ang effort mo. Nakikita ang sakripisyo mo. Nakikita ang mga bagay na ginagawa mo kahit walang nakakakita. Kapag naramdaman niyon ng isang tao, para siyang nabibigyan ng bagong lakas. May isa pa sa hagay na madalas nakakalimutan sa mga relasyon, maging mag-asawa man, magkasintahan, o kahit magkaibigan. Ang pagbibigay ng oras na may kalidad, hindi lang basta magkasama. Magkaiba kasi ang magkasama at magkakonekta. May mga taong magkatabi buong gabi pero milya-milya ang layo ng isip sa isa't isa. At meron namang ilang minuto lang nag-usap pero ramdam na ramdam ang koneksyon. Kapag kasama mo siya, subukan mong ilagay muna ang cellphone sa tabi. Tingnan mo siya sa mata. Makinig ka. Makipagkwentuhan ka. Magtanong ka tungkol sa araw niya. Hindi dahil obligado ka, kundi dahil interesado ka. Kasi sa dulo ng lahat, ang kaligayahan ng tao ay hindi lang tungkol sa kung ano ang natatanggap niya. Madalas tungkol ito sa kung paano siya pinaparamdam ng mga taong mahalaga sa kanya. At kapag nararamdaman niyang pinapakinggan siya, pinapahalagahan siya, at binibigyan siya ng tunay na oras, may unti-unting pagbabago na nangyayari sa puso niya. Parang bahay na matagal nang madilim, tapos may unti-unting bumukas na bintana para pumasok ang liwanag. Hindi man agad-agad, hindi man isang iglap,
Pero sapat para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. At minsan iyon na mismo ang simula ng tunay na saya. May mga pagkakataon din na ang isang tao ay hindi naman talaga naghahanap ng malaking dahilan para ngumiti. Ang totoo, madalas ang hinahanap niya ay kapayapaan. Habang tumatanda tayo, napapansin natin na iba na ang kahulugan ng kaligayahan kumpara noong bata pa tayo. Noon, excitement ang hinahanap natin. Ngayon, katahimikan na. Yung pakiramdam na hindi mo kailangang magpanggap, yung may taong tanggap ka kahit hindi ka perpekto, yung may taong hindi ka huhusgahan sa mga pagkakamali mo. At dito pumapasok ang isang bagay na napakahalaga kung gusto mong mapasaya siya, ang pagtanggap sa kanya kung sino siya. Hindi yung bersyon niya na gusto mong maging siya, kundi yung totoong siya. Kasi aminin natin, minsan mahal natin ang isang tao pero lihim nating gusto siyang baguhin. Gusto natin maging mas ganito siya. Mas ganyan, mas tahimik, mas madiskarte, mas romantiko, mas responsable. At wala namang masama sa pagnanais na umunlad ang isang tao. Pero iba kasi kapag pakiramdam niya lagi siyang kulang sa paningin mo. Nakakapagod yon. Parang kahit anong gawin niya, hindi sapat. May kakilala akong mag-asawa na halos araw-araw nagtatalo noon. Hindi dahil may malaking problema, kundi dahil pareho nilang gustong baguhin ang isa't isa. Hanggang sa isang araw napagod sila. At doon nila na-realize na mas masaya pala kapag mas kaunti ang pagpuna at mas marami ang pag-unawa. Hindi ibig sabihin nun napapabayaan mo na ang mali. Ang ibig sabihin lang mas inuuna mo ang pag-intindi bago ang paghusga. Kapag naramdaman ng isang tao na tanggap siya, gumagaan ang loob niya. Nagiging mas komportable siyang maging totoo. At kapag totoo ang isang tao sa harap mo, mas nagiging malalim ang koneksyon ninyo. May isa pang simpleng paraan para mapasaya siya na madalas nakakalimutan dahil akala natin napakaliit lang ang pagpapatawa. Hindi kailangang komedyante ka. Hindi mo kailangang magpatawa buong araw. Pero alam mo kung bakit mahalaga ito. Kasi ang buhay mabigat na minsan. May bayarin, may trabaho, may responsibilidad. May mga problemang hindi agad nasusolusyonan. At kapag may taong marunong magdala ng ngiti sa araw mo, napakalaking bagay nun. Naalala ko tuloy yung isang lolo at lola na madalas kong makita noon. Mahigit 40 taon na silang magkasama. Tinanong sila minsan kung ano raw ang sikreto ng matagal nilang pagsasama. Ang sagot ng lolo, pinapatawa ko siya kahit hindi nakakatawa. Tumawa ang lola at sinabing, at tumatawa naman ako kahit corny. Simple, pero may lalim. Kasi minsan hindi yung joke ang mahalaga, kundi yung effort na pagaanin ng araw ng isa't isa. Kapag may pagkakataon, magkwentuhan kayo. Magbalikan ng mga nakakatawang alaala. Asarin mo siya ng may lambing. Tawanan ninyo yung mga kalokohang nangyari noon. Dahil ang mga tawang pinagsasaluhan ay parang pandikit sa relasyon. Mas tumitibay ang samahan kapag may saya. At alam mo kung ano pa ang nagpapasaya sa isang tao. Yung pakiramdam na may naniniwala sa kanya. Napakalaking bagay nito. Lalo na kapag dumadaan siya sa panahon ng pagdududa sa sarili. May mga araw kasi na kahit gaano katatag ang isang tao, nawawalan din siya ng kumpiyansa. May mga pagkakataon na naiisip niya kung sapat ba siya. Kung kaya ba niya. Kung may patutunguhan pa ba ang mga ginagawa niya. At sa mga panahong iyon, napakahalaga ng presensya ng taong magsasabing, kaya mo yan. Hindi bilang pambobola, hindi bilang pilit na pagpapalakas ng loob, kundi dahil tunay kang naniniwala sa kanya. May mga pangarap na nabubuhay dahil may isang taong naniwala at may mga pangarap ding namamatay dahil walang sumuporta. Kaya kung gusto mong mapasaya siya, iparamdam mong kakampi ka niya. Hindi lang kapag panalo siya. Hindi lang kapag maganda ang takbo ng buhay, kundi kahit sa mga panahong nagkakamali siya. Kahit sa mga araw na hindi niya gusto ang sarili niya. Kahit sa mga pagkakataong siya mismo ay nawawalan ng tiwala sa kakayahan niya. Kasi doon mas nasusubok ang pagmamahal at pagpapahalaga. Madaling sumuporta kapag maayos ang lahat. Mas mahalaga yung nandyan ka kapag magulo. Yung hindi mo agad hinuhusgahan. Yung hindi mo agad sinasabing, sabi ko na nga ba. Yung pinipili mong maging sandalan kaysa maging dagdag na bigat. At kapag may taong alam niyang maasahan niya, nagiging mas magaan ang pagharap niya sa buhay. Mas nagiging matapang siya, mas nagiging masaya siya. Dahil alam niyang hindi niya kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Sa totoo lang, maraming tao ang hindi naghahanap ng perpektong kasama. Ang hinahanap nila ay taong mananatili, taong makakaintindi, taong magbibigay ng kaunting liwanag kapag medyo madilim ang paligid. At kapag nagagawa mo iyon, kahit hindi mo namamalayan, unti-unti mong napapasaya ang puso ng taong mahalaga sa iyo. Hindi dahil binigyan mo siya ng lahat ng gusto niya, kundi dahil binigyan mo siya ng isang bagay na mas mahalaga. Yung pakiramdam na may taong tunay na nagmamalasakit sa kanya.
May isa pang bagay na madalas hindi napapansin ng marami kapag gusto nilang mapasaya ang isang tao, ang pagbibigay ng respeto. At hindi lang ito tungkol sa pagiging magalang, mas malalim pa ron. Ang respeto ay yung pakikinig sa opinyon niya kahit magkaiba kayo ng pananaw. Yung hindi mo siya minamaliit kapag nagkamali siya. Yung hindi mo ginagamit laban sa kanya ang mga kahinaan niya tuwing may hindi kayo pagkakaunawaan. Sa totoo lang, maraming relasyon ang hindi nasisira dahil sa kakulangan ng pagmamahal. Nasasaktan sila dahil sa kakulangan ng respeto. Kapag nararamdaman ng isang tao na nirerespeto siya, nagiging komportable siyang ipakita ang tunay niyang sarili. Hindi siya natatakot magsalita. Hindi siya natatakot magkamali. Hindi siya natatakot maging totoo. At kapag may ganong klaseng kalayaan sa isang relasyon, mas lumalalim ang tiwala at mas tumitibay ang samahan. May isang simpleng tanong na magandang itanong sa sarili minsan. Kapag kasama ka ba niya, mas gumagaan ba ang pakiramdam niya? O mas bumibigat? Hindi ito para sisihin ang sarili, kundi para maging mas aware tayo sa epekto natin sa mga taong mahal natin. Kasi minsan, hindi natin namamalayan na dala na natin ang stress sa trabaho, problema sa pera, at kung ano-anong alalahanin. At ang nagiging outlet natin ay yung mga taong pinakamalapit sa atin. Nangyayari yan sa lahat. Tao lang tayo. Pero malaking bagay kapag marunong tayong huminto at isipin kung paano tayo nakakaapekto sa iba. Dahil ang taong masaya ay hindi yung taong walang problema. Ang taong masaya ay yung taong may kasama habang hinaharap ang problema. At may isa pang bagay na napakahalaga, ang pagiging consistent. Alam mo, maraming tao ang magaling sa simula. Sweet sa umpisa. Maalaga sa umpisa. Mapagmahal sa umpisa. Pero habang tumatagal, unti-unting nawawala ang effort. Parang kandilang maliwanag sa unang sindi pero mabilis ding nauubos. Ang tunay na nagpapasaya sa isang tao ay hindi yung minsanang engrandeng effort, kundi yung maliliit na bagay na paulit-ulit mong ginagawa, yung simpleng pangungumusta, yung pag-alala sa mga bagay na mahalaga sa kanya, yung pag-check kung kumain na ba siya, yung pagyakap kapag pagod siya, yung pag-intindi kapag hindi maganda ang araw niya. Minsan akala natin kailangan natin ng malaking dahilan para mapasaya ang isang tao. Pero madalas, ang hinahanap lang niya ay consistency. Yung alam niyang nandyan ka. Yung hindi siya kailangang manghula. Yung hindi siya kinakabahang baka isang araw bigla ka na lang magbago. Parang puno lang yan. Hindi naman lumalaki sa isang araw. Pero dahil araw-araw itong nadidiligan, unti-unti itong tumitibay. Ganon din ang saya at pagmamahal. Lumalaki sila sa maliliit na bagay na paulit-ulit na ginagawa ng may pagmamalasakit. Pero ang totoo, lahat tayo gustong marinig na mahalaga tayo. Lahat tayo gustong maramdaman na may halaga ang presensya natin. At habang may pagkakataon pa, bakit hindi natin sabihin? Bakit hindi natin ipakita? Dahil walang kasiguraduhan ng buhay. Dahil minsan, ang mga bagay na akala nating maliit, ay siya palang pinakamalaking regalo na maibibigay natin sa isang tao. At tandaan mo ito, kaibigan. Hindi mo kontrolado ang lahat ng mangyayari sa buhay ng taong mahal mo. Hindi mo kayang alisin lahat ng problema niya. Hindi mo kayang protektahan siya sa lahat ng sakit at pagsubok. Pero kaya mong iparamdam na hindi niya kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. At para sa maraming tao, sapat na iyon para maging masaya sila. Sapat na iyon para lumakas sila. Sapat na iyon para magpatuloy sila. Kaya kung gusto mong mapasaya siya, huwag mong hanapin agad ang pinakamahal na regalo o ang pinaka-engrande na sorpresa. Simulan mo sa presensya, sa pag-unawa, sa respeto, sa pasasalamat, sa oras, sa pakikinig, sa mga simpleng bagay na galing sa puso. Dahil sa huli, hindi naman talaga naaalala ng tao kung magkano ang ginastos mo para sa kanya. Mas naaalala niya kung paano mo siya pinaramdam. At kadalasan doon nagmumula ang tunay na kaligayahan. Kung may natutunan ka sa video na ito, isulat mo sa comments ang salitang saya para malaman kung umabot sa iyo ang mensaheng ito. At kung may sarili kang karanasan kung paano mo napasaya ang isang taong mahalaga sa iyo, ibahagi mo rin sa comment section. Baka ang kwento mo ang maging inspirasyon ng iba. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kwentuhan, aral at inspirasyon tungkol sa buhay, relasyon at personal na paglago. Maraming salamat sa iyong oras. At tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto para maging dahilan ng kaligayahan ng isang tao. Kailangan mo lang maging totoo, maging present, at magmahal ng may malasakit. Ingat ka palagi, pagpalain ka nawa ng magandang kalusugan, tahimik na isip, at masayang puso. Hanggang sa muli.